LTFRB handang gumamit ng kamay na bakal upang matigil na ang mga aksidente sa kalsada. Samantala, nakatakdang ng ahensya ang mga bus company sa weekend para matiyak ang ligtas na biyahe ngayong Kapaskuhan. Si Sam Ramirez sa detalye. Noong 2011 nakasama ang Don Mariano Transit sa most dangerous bus in Metro Manila. Noong 2012 naman, nasangkot ang nasabing bus liner sa isang aksidente sa EDSA Ortigas flyover kung saan 8 ang sugatan. Muling nasangkot ang Don Mariano Transit sa isang malagim na aksidente sa Taguig Skyway kung saan 18 ang patay at 20 ang sugatan. Dahil dito marami ang nagtatanong kung bakit hanggang ngayon ay nag-ooperate pa ang nasabing bus company. Hindi naman basta-basta pwedeng ikansela o i-revoke ang lisensya ng Don Mariano Bus Transit. Ito'y ayon kay Winston Hines, ang chairperson ng Land Transportation and Regulatory Board. Noong 2011 ay nagpalabas ang LTFRB ng revised terms and conditions of franchise at doon nakapaloob yung aming policy when to revoke or cancel franchises. Third offense lang namin pwedeng ma-revoke. Ngunit aminado naman si Hines na hindi detalyado ang nasabing terms and conditions at dapat din itong pag-aralang muli. Doon sa inilabas ay wala pong time kung gaano ka yung within what period dapat ma-consider mo yung third offense. Pinag-aaralan na rin po namin, sama ang DOTC, kung yung policy namin na sa pangatlong offense pa lang kami magkakancel, yan po ay under review dahil nga dito sa pangyayari, sa gravity ng pangyayari ay mayroon sigurong case-to-case basis na right away ay pwedeng mag-cancel ng prangkisa ang LTFRB. Dahil sa malagim na aksidente nitong Lunes, magsasagawa ng inventaryo ang LTFRB ngayong weekend kung saan i-inspeksyonin ang bawat bus company upang malaman kung ang mga bus nila ay roadworthy o nasa maayos na kondisyon. Kasama din sa hahanapin ang prangkisa ng mga bus company. Samantala, dahil sa inaasahang dagsa ng mga tao sa mga paliparan, pantalan at bus terminals para makauwi sa kani-kanilang mga probinsya para sa Pasko, ilulunsad ng Department of Transportation and Communication bukas ang Oplan Ligtas. Ang DOTC po ay inaatasan ang lahat ng mga ahensya na involved sa transportasyon, ang land, ang sea at ang air na mag-conduct po ng aming kanya-kanyang Oplan Ligtas biyahe under the overall supervision of the DOTC at ito ay ilulunsad bukas para sa mas siguro at mas ligtas na pagbabiyahe ng ating mga mamamayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.